Ikalawang araw ngayon ng ating paglalakbay dito sa Ilocos at ang susunod nating destinasyon ay ang Ilocos Norte. Alas 2 ng madaling araw nang sinimulan nga nating bumiyahe papuntang norte dahil 4 na oras ang ating gugugulin sa pagmamaneho upang marating ang una nating destinasyon. Ang Ilocos Norte ay kilala sa kanyang natatanging heograpiya at kultura. Kabilang dito ang maraming halimbawa ng maayos na napreserbang arkitekturang mula pa sa panahon ng kolonyal na Espanyol. Partikular ang St. Agustin Church sa Paway na isa sa mga UNESCO World Heritage Site sa Pilipinas at ang Cape Bajidor Lighthouse. Kabilang din dito ang La Paz Sand Dunes, ang mga dalampasigan ng Pagudpud at ang Kapurpurawan Rock Formation sa Burgos. Ito rin ang lugar ng kapanganakan ng ilang kilalang lider ng Pilipinas, kabilang sina dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, General ng Philippine Revolutionary War na si Artemio Ricarte, co-founder ng Iglesia Filipina Independiente na si Gregorio Aglipay. May 3 wind farms na matatagpuan sa Ilocos Norte. Ang mga ito ay matatagpuan sa Burgos, Pagudpud at Bangi, kung saan ang huli ay ang unang planta ng wind power generation sa Pilipinas. Pero ang unang pakay nga natin ay ang St. Agustin Church o mas kilala ngayon bilang Paway Church. Alas 6 na ng umaga nang marating natin ang simbahan, ang simbahang parokya ng St. Agustin o Iglesia de San Agustin de Paway sa Espanyol. Ito ay diniklara bilang National Cultural Treasure ng gobyerno ng Pilipinas noong 1973 at isang UNESCO World Heritage Site sa ilalim ng collective group ng Baroque Churches of the Philippines noong 1993. Ang pagtatayo sa kasalukuyang simbahan ay sinimulan noong 1694 ni Agustinian Fraile na si Padre Antonio Estavillo, natapos ito noong taong 1710 at muling itinalaga noong 1896. Ang ilang bahagi ng simbahan ay nasira noong mga lindol noong 1865 at 1885. Ngunit kalaunan ay naibalik sa ilalim ng inisyatiba ni dating unang ginang Imelda Marcos. Muli din itong napinsala ng lindol noong 2022 ng magnitude 7 na lindol. Ang pinakakapansin-pansing katangian ng Paway Church ay ang 24 giant buttresses na nasa gilid nito na nakakuha ng moniker na earthquake baroque mula sa mga kolonyal na eksperto sa arkitektura. Ang 5-foot thick buttresses ay dinagdag upang palakasin ng simbahan laban sa mga lindol sa buong siglo. Ang earthquake baroque o seismic baroque ay isang estilo ng arkitektura ng baroque na matatagpuan sa dating Spanish East Indies at Guatemala, na mga teritoryong pinamumunuan ng mga Espanyol na dumanas ng mapanirang lindol noong ika-17 at ika-18 siglo. Ang malalaking pampublikong gusali tulad ng mga simbahan ay muling itinayo sa estilong barok noong panahon ng kolonyal na Espanyol sa mga bansang iyon. Kaya naman ito ang naging batayan ng mga Espanyol nang magpatayo sila ng mga simbahan at mga iba pang istruktura sa ating bansa. At ito ang dahilan kung bakit nananatiling nakatayo ang Paway Church magpasa hanggang ngayon, pagkalipas ng 314 years. Sana'y manatili itong nakatayo sa mas mahaba pang panahon para sa mga susunod na henerasyon. Sana'y mas maraming pamilya pa ang pagbubukli din ng simbahang ito. Sana'y napakinggan ang mga dasal na buong puso naming ibinulong. At inabutan nga tayo ng maagang gutom kaya kumain muna tayo dito sa kainan ng bida-bidang si Jollibee. Dahil mamaya ay dediretso naman tayo sa desyerto ng norte, ang La Paz Sand Dunes.